Makakaahon pa kaya sa hirap ang isang basurero? May pag-asa ba ang isang lumaking squatter? Saan hahantong ang buhay ng isang solvent boy? Paano makakaahon sa pagiging dukha? Ngayong gabi sa The 700 Club Asia. Susunod na! Lumaking salat sa buhay si Art. Kaya naman maaga pa lamang ay napasabak na siyang magtrabaho kapalit ang pantustos sa kanyang pag-aaral. Ipinasok ako ng mother ko sa isang mag-asawang may-ari ng tindahan. At parang ang role ko doon ay maging boy habang pinag-aaral. Pero nung time na yon, dahil madalas kong makaaway yung anak niya, dahil lalaki, nakapagtapos pa rin ako ng pag-aaral. Hanggang grade 1 lang. Muli siyang nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral. Nung boss ng aking tatay ay kinuha ako para pag-aralin. Wala yung desire ko dahil yung guidance ng magulang wala. So hindi ako pumasok doon at naglayas na ako. Walang masasandalan. Doble kayod si Art upang mairaos ang bawat araw. Para kumita ng pera, so naging utusan ako doon ng mga JRO. At kumikita naman ako para makaraos lang magkapera. At maraming mga mahirap na bagay, yung pamumulot ng basura, pagtitinda ng ice buko, pagtitinda ng chicharon. So, yun yung aking pinasok. Nung matapos yun, pumasok din bilang isang kargador sa palengke. Sa pagbalik ni Art sa kanyang pamilya, isang pagsubok na naman ang kanyang kinaharap, ang pagpanaw ng minamahal na ina. Nung lumipas ang mga isang buwan ay nag-decide yung father ko na umuwi sa Samar. Halos buwan lang ang nag-asawa uli siya. Dahil sa sama ng loob, mas naging masasakitin ang kapatid ni Art na naging dahilan sa maaga nitong pagpanaw. Mas tumindi yung galit at sama ng loob ko sa tatay ko. Dahil doon, ang naging paborito kong inumin ay gin. At paglasing na, naghahanap ng away. At madalas kong kaaway noon yung aking stepmother at yung tatay ko. Nagkaroon ako ng matinding galit talaga na gusto kong patayin yung tatay ko. May kasi pinipilit yung kuya ko na magtrabaho kahit may karamdaman. Na parang wala siyang pagpapalaga sa amin. Kinuha ko yung itak, gusto kong sugurin tatay ko. Kaya lang pinigilan ako ng mga tiyahin ko. Kaya nga, tinagurian ako doon sa amin si Kalabaw. Kasi doon sa amin kasi bakod. Pag may lasing ako, pag may nadaanan ako bakod, sira yan. Tinatadyakan ko, kaya inihila ko. Patuloy rin siya sa paghahanap ng away sa kanilang komunidad. Kaya naman, naging mainit siya sa paningin ng batas at mga NPA. Upang iligtas si Art sa napipintong kapahamakan, minabuti ng kanyang mga tiyahin na palikasin siya sa kanilang lugar. Dinala nila ako sa Maynila. Naging worse din yung buhay ko rito kasi wala naman akong pamilya. Lahat ng klase ng trabaho na pasok ko. Maghugas ng pinggan, naranasan ko matulog sa luneta, naranasan ko matulog sa loton. Di na inisip ni Art na may sukdulan pa ang kanyang paghihirap. Hanggang sa mapasok siya sa isang trabaho na may mabuting amo. Inanyayahan ako na umatin sa isang gawain sa bahay, Bible study. At ang nagtuturo ay isang babae. No? At doon sa kanyang salita, ang nag-strike sa akin ay yung word na, ang Diyos ay buhay at sa Diyos ay walang imposible. Yung word na yon ay yun yung parang nagbigay sa akin ng hope. At doon ko naranasan na ang Diyos pala ay hindi lang palang katang-isip, kundi buhay pala siya at pwede mong maranasan. Sa tulong ng Panginoon, Tay, nandito po ako ngayon para humingi ng kapatawaran. At gusto ko rin ibigay sa inyo kapatawaran. Tay, patawad po. ang pagtanggap ni Art sa Panginoong Hesus ay nagbuhos ng pagpapala sa kanyang buhay. Sa simbahan niya nakilala ang kanyang napangasawa. Mas sumaya pa ang kanilang samahan nang biyayaan sila ng 2 supling. Subalit, hindi naglaon. Muli na namang nahulog sa patibong ng kaaway si Art. Naimpluwensyahan siyang gumamit ng bawal na gamot sa kanilang trabaho. Doon ko naranasan magsyabo na. At yung iniipon ko para sa pamilya ko ay nagamit ko sa aking sarili. At naging worse na rin yung buhay ko. Na-involve ako sa iba't ibang away.
Naging dahilan nito upang maging masama ang reputasyon niya sa kanyang trabaho. Dito, naramdaman niya ang masidhing pagnanais na magbago. At minsan pa, Nangusap ang Lord sa akin during time na yon. Nadatnan ko yung anak ko na nakahiga, yung bunso kong lalaki. Narinig ko yung word. Sabi niya, paano mo sasabihin diyan sa anak mo kung ikaw mismo ginagawa mo ang bagay na yun? Lumod ako. Umiyak ako, nagpray ako sa Lord. Sabi ko, Lord, hanguin mo muli yung buhay ko sa kinakasadlakan ko ito. umalis si Art sa kanyang naging trabaho at sa pagkakataong ito, iginugol niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Noon may tapang ako pero ang takot ko yung ballpen at yung papel at yung magsalita sa mga tao. Kasi masyadong mababa yung tingin ko sa sarili ko. Pero nagbago ang lahat ng yon. Hindi pala hadlang yung hindi ka nakapag-aral. Kung talagang magbibigay ka ng buhay sa Panginoon. At para matuto, nung nag-aral ako, una kong prinactice magsulat ay yung pangalan ko. Pagtapos basa at naging aktibo ako sa mga conference. Sa kasalukuyan, kabalikat ni Art sa paglilingkod sa Diyos ang kanyang pamilya. Walang sawa siyang naghahayag ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa kulungan, maging ng mga naging alipin ng bawal na gamot. Ang kanyang adhikaing ito nagmula sa pagbabagong naranasan niya mula kay Hesukristo. 2 Korinto 12, ang sabi ng Diyos, sapat yung aking tulong, kung saan ka mahina, doon ako malakas. What a transformation that we all saw in the life of Art. Walang direksyon ang buhay niya until that point where he decided to give his life to Jesus Christ. Dahil dun sa boss niya na talagang nagkaroon ng concern para kay Art, ng true love that he wanted him to know the truth. But you know, it doesn't mean to say just because you're with the Lord, you're immune from falling or failing. Kita mo, he gave in to the flesh and he was taking drugs. But the moment you have Jesus in your heart, there is an anchor there in your heart na makakabangon ka. You can stand up again when you fall and then pick up the pieces and move forward for Christ. Natagpuan ni Art ang pag-asa hindi sa paghahangad ng kayamanan sa buhay. Nakita niya ito when he found Jesus Christ, who changed him from the inside out. Alam niyo, God wants to free us, not only from poverty, not only from our past, but also from sin. It's sin that enslaves us. In the book of Psalm chapter 34, verse 6, it says, "This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles." Are you in the same situation as what happened to Art? Are you in trouble, trying to escape poverty, yet it has led you to more troubles in life? My friend, God wants to help you. He's concerned about you. He wants to guide you to the right path. All it takes is a simple prayer na manggagaling sa ating puso, and that the Lord hears. So if that is your desire, you want to be set free, even from your mindset, then we can pray. Pray with us this prayer. Just say, "Dear Jesus, Lord, I need to be set free from this present life, from all the things that are happening around me, from all the bad choices that I make every single moment. I need your wisdom. So Lord, I come to you now and I humble myself and I ask for your forgiveness. Lord, I know you died on the cross. You paid for all my sins. So everything is nailed on that cross. My sin, my shame, my guilt, you took it all. So no, Lord, now I receive from you this free gift, this great exchange. You shed your life's blood to wash all my sins away. So right this moment, Lord, come into my life, Jesus. Be my Lord. Be my Savior. Be the God that will lead me every day into the right path. I pray this prayer from my heart. In the name of Jesus. Amen and amen.
Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Imayin mo na ang biyaya ng Diyos sa Blessings Live TV Special mula February 19 hanggang March 1, 12 midnight sa GMA at sa FB Live at YouTube live streaming ng The 700 Club Asia. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.org/give. CBN Asia.org/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan. Nandito oh. Kaya ko na po to. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na lang po yan. Yan. Pagkatapos ko, Kuya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Batang tondo si Rod. Dito, nakasanayan niya ang magulong paligid na humubog sa kanyang pagkatao. Maaga siyang napasama sa mga barkada at natikman ang iba't ibang bisyo. Di nagtagal, napabayaan niya ang pag-aaral at 3 beses nagpalipat-lipat ng kurso sa kolehiyo. Taliwas ito sa mga aral na itinuro ng kanyang ina na mag-isang nagtaguyod sa kanilang magkakapatid. Mula nang nag-OFW ang ama at kalaunay pumanaw dahil sa sakit sa puso. Bagamat bata pa lang si Rod nang maakay ng kanyang ina sa Kristiyanong simbahan, pinili pa rin niyang tahakin ang landas na malayo sa kalooban ng Panginoon. Pero sa kabila ng baluktot niyang pamumuhay, nagagawa pa rin ni Rod na makapaglingkod sa kanilang simbahan bilang bahagi ng music ministry. Hindi nila nalalaman ako ay tumutugtog na sabog pa ako sa drugs. Nag-minister ako na wala talagang tamang puso. Natuon din ang atensyon ni Rod sa mga babae. Kaya sa edad na 15 anyos, naglabas-masok na siya sa iba't ibang relasyon. Siguro nung una parang curiosity, feeling ng parang magkaroon ng girlfriend. Hanggang di ko alam, malala na pala ako sa laman. Pinapasok ko na isang relasyon, hindi dahil lang ang objective ng puso ko ay magmahal, hindi para mayroon lang maramdamang sarap sa katawan, may mga one-night stand, o meron ng isang karelasyon na meron siyang asawa at anak. Pero sa dinami-dami ng mga babaeng nagdaan kay Rod, bukod tangi ang matalik niyang kaibigan na si Jeda. Madalas nilang karamay ang isa't isa sa oras ng problema. Hanggang sa isang gabi, nahulog din sila sa patubong ng kasalanan. Dahil sa nangyari, minabuti ng dalawa na maging magkasintahan, kahit patutol ang kanilang mga magulang. Ikinasal sina Rod at Jeda at nagkaroon ng 2 anak. Gayunpaman, sa loob ng 3 taon, naging masalimuot ang kanilang pagsasama dahil si Rod ay nagpatuloy sa kanyang bisyo at pambababae. Tapos meron akong nauwing babae na alam niya na nandyan lang sa kabilang bahay, pero dahil nga gusto niya na hindi siya mag-broken family, binis niya yun. Biglang natauhan si Rod sa kanyang mga kasalanan matapos siyang maimbitahang dumalo sa isang retreat. Doon niya napakinggan ang salita ng Diyos na tumimo sa kanyang puso. Kapag ako ay nasa encounter God retreat na yun, para akong isang bato na pinupukpok ng martilyo na binabasag, initibag ng bawat salita na naririnig ko. Yung topic nun is coming back to the Father. Hanggang makita ko yung sarili ko na parang isang prodigal son. Iyak ako ng iyak. Kasi nandun na nga ako sa point na nare-realize ko na
sobrang ang layo ko sa Diyos. Dami kong nagawang pagkakamali, dami kong mga nasaktan tao. Nakita ko ang Panginoon, sobrang lawak ng pagmamahal niya sa akin. Nagkaroon ako ng matinding realization, kagaya ng prodigal son. Nang sabi doon, babalik ako. Naisip ko yung nanay ko, naisip ko yung asawa ko, naisip ko yung pastor ko. Hinanap ko silang lahat para humingi ako ng patawad. At sa oras na yon, tunay niyang tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil sa pinadamang pagmamahal ng Diyos sa kanya, sinikap ni Rod na magbago. May challenge din sa akin nung ako ay nagta-transition magbago. Kasi nga, pinutol ko lahat, barkada ko lahat ng connection ko sa mga babaeng nakarelasyon ko. Sinolo ako ng Panginoon at sinolo ko rin ang Panginoon. Doon ako natutong bumuklat ng Biblia sa sobrang kauhawang ko sa salita ng Panginoon na gusto kong makilala siya. Sinuyo muli ni Rod si Jeda at inayos ang kanyang relasyon sa asawa at mga anak. Naroon na yung respect, naroon na ang pagmamahal, nandun yung pangangalaga para sa kanila. Sa paglalim ng kanyang relasyon sa Panginoon, nag-alab din sa kanyang puso na maibahagi sa iba ang salita ng Diyos. Hinawakan ko yung salitang, "He who wins souls is wise." Nag-umpisa ako sa mga kabataan. Ginamit ko yung talento ko sa music. Pagkatapos silang turuan, iimbitahan ko sila sa church. Nag-share na ako ng Word of God sa mga bata na yun. Sinikap din ni Rod na makabalik sa eskwela. Hindi naman naging hadlang ang kanyang edad para makapagtapos sa kolehiyo. Kasabay ng pagganda ng kanyang pamumuhay ay ang pagtawag ng Panginoon sa kanya para maglingkod bilang pastor. Magandang regalo naman sa kanilang pamilya ang pagdating ng bunsong anak na kumumpleto sa kanilang masayang pagsasama. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung pinili niya ako kahit hindi ako deserve na piliin niya. Alam ko na dapat ang buhay ko ay laging nakasambit sa Kanya. Wala ako na mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Paniwala ako na may Diyos na magpatawad ay sagana. How amazing is that when Rod realized how sincere the people around him, his family, his pastor, his churchmate, they were so concerned that he be restored back to the Lord. Dun siya natauhan. That's when he got serious with God. And from that moment on, there was no turning back for Rod. He had this hunger for the Word. And that Word continued to stay alive in him. And he started living out the Word of God in his life until right now, he wants to be an example. Kaya siya nagtapos ng kolehiyo. He wants to be a good example to the young people that he ministers to. That's the true man of God. You know, Rod's life was honed by the environment he was in. Napasama siya ng dahil sa maling impluensya. Being poor o dukha is not only a financial state, but it is also a mindset. You can be imprisoned in your mind. Just like the Israelites, they were slaves in Egypt. When they were delivered out of Egypt, in the desert, they had this mindset na hanggang ngayon, slaves pa rin sila. So, we need to ask God, as He changes our heart, He also needs to change and renew our mind. It changes how we perceive ourselves, how we look at ourselves, and how we treat others. Hindi ka dukha, anak ka ng isang Diyos na mayaman at nagmamahal sa iyo ng lubos. James chapter 2 verse 5 says, "Listen, my beloved brothers, has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom, which He has promised to those who love Him?" Kapatid, anak ka ng mayamang Diyos na nagmamahal at alam ang iyong pinagdaraanan. If you have any need, we can ask God for help now. We can pray to Him. He hears the cries of our hearts. Let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, we come to you
believing that when we cry out to you from a sincere heart, longing for your touch and for your presence, you hear our prayers. And because you hear our prayers, Lord, you will meet us at the point of our need. Jesus, you are the God that sets us free from anything that binds us, anything that enslaves us. So even now, in the name of Jesus, I speak freedom to all those watching this very moment, those that are in bondage to alcohol, those that are in bondage to drugs, those that are in bondage to depression and all types of anxieties and fear. I say to you, in the name of Jesus, be set free. In the name of Jesus, He is pouring life and freedom into you right now. Receive it wholeheartedly and be set free. From this moment on, you are free indeed, the Word of God says. Even now, receive that, kapatid. At meron na nanonood ngayon, you are suffering from this you have this infection in your lungs occurring every so often, and you have sometimes you have bouts of shortness of breath. The Lord is delivering you from that right now. He's revitalizing and restoring your whole respiratory system. Receive your complete healing in the name of Jesus. There's someone watching this very moment. You are hypertensive. Your blood pressure is registering 160, 170, and you're so concerned. The Lord is stabilizing your blood pressure this very moment. You're gonna have normal blood pressure right now. Receive that, kapatid, in the name of Jesus. Someone also is suffering from diabetes for many, many years. The Lord right now is just controlling your sugar levels. He is normalizing them. You are set free from diabetes permanently. Receive that, kapatid, in Jesus' name. Amen and amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. Imayin mo na ang biyaya ng Diyos sa Blessings Imayin mo na! Live TV Special mula February 19 hanggang March 1, 12 midnight sa GMA at sa FB Live at YouTube live streaming ng The 700 Club Asia. Nahanap ko yung pagmamahal ng isang magulang na hindi ko nakita sa loob ng bahay namin. 8 taong gulang pa lang si Marcelino na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Naiwan silang 9 na magkakapatid sa kanilang tatay na mag-isang nagtaguyod sa kanila. Nalugmok sa kalungkutan ang kanilang ama matapos siyang iwan ng kanyang asawa. Dahil dito, tuluyan na silang napabayaan. 6 sa kanila ang huminto sa pag-aaral at piniling magtinda sa palengke para mabuhay. Subalit, higit pa dito ang tinahak na landas ni Marcelino. Doon po ako natutong maglayas dahil nga galit ako sa tatay ko, galit ako sa nanay ko, galit ako sa sarili ko. Mula noon ay nanirahan siya sa isa sa mga lansangan sa Olongapo at nakilalang Batang Magsaysay kung saan natutunan niyang mandukot ng pera. Ang gagawin namin, mag-aabang kami ng mga kano. Yung mga kano na to kasi mga dollar yung pera nila. Isang tropa kami. Meron taga-kiliti. Hey sir, here, say, gano'n, ginagano. Tapos habang ginagano nila, ako naman yung taga-dukot ng pera. Doon ko po naranasan na maging palaboy. Doon ko po naranasan lahat ng klase ng hirap ng buhay. At sa kawalan ng gabay, siya ay nahumaling sa pagsinghot ng rugby na naging pasimula ng kanyang pagkalulong sa droga. Akala ko yun yung magpapasaya talaga sa akin. Mag-aalis nung galit na naranasan ko doon sa bahay namin. Kung hindi kami binabayaan ng mga magulang ko, hindi kami iniwan ng nanay ko, baka hindi ko to maranasan. Para mabuhay ang sarili, nagtrabaho siya bilang shine boy.
Dito niya nakilala ang katrabaho na nagbahagi ng salita ng Diyos sa kanya. Hindi ko makakalimutan na verse na binasa niya, na yun ang talagang nakapagpaisip sa akin na pwede pala ako pang mabago. Yung sinabi niya sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have an everlasting life." Kasi ito yung dahilan kung bakit ako napunta sa magsaysay, kung bakit ako naging ganun. Dahil hindi ko na-experience yung pagmamahal, yung pag-ibig. Pero doon sa sinabi niya na mahal pala ako ng Panginoon, kaya napaisip ako na meron palang nagmamahal sa akin. At natatandaan ko, tinanggap ko ang Panginoon. Walang salita pwedeng describe doon sa kasiyahan. Nasabi ko, ibang klase, lahat ng galit, lahat ng kasalanan na naipon sa akin, tinanggal na ng Panginoon. Umuwi siya sa kanilang tahanan matapos hipuin ng Diyos ang kanyang puso. Bilang tugon sa kapatawaran na kanyang natanggap mula sa Panginoon, siya rin ay nagpatawad. Sinabi ko sa tatay ko, "Tay, mahal kita." Yun lang yung natatandaan ko. Sabi ko, kahit na pinabayaan mo kami, hindi mo kami pinag-aral, mahal ka namin, mahal kita, sabi ko sa tatay. Agad niyang ibinahagi ang salita ng Diyos sa kanyang pamilya. Bagamat pumanaw na ang kanyang ama, wala siyang bahid ng pagsisisi sa kanyang puso, buhat ng pagkakaayos ng kanilang relasyon. Sa pagsisimula ng isang bagong buhay, biniyayaan siya ng Panginoon ng butihing asawa at 3 anak. Mapagmahal po siyang ama sa aming mga anak at ginagawa po niya yung lahat para po sa kanila. Doon yung pagmamahal na inaalagaan ko sila, tinuturuan ko sila ng salita ng Diyos. Yun yung isang bagay na ipinamana ko sa mga anak ko. Sa pagtibay ng kanyang pananampalataya, tinanggap ni Marcelino ang panawagan ng Diyos na maging isang pastor. Subalit, pansamantala siyang huminto sa pagpapalaganap ng mabuting balita, buhat ng dumapo sa kanya ang isang sakit. After ko pong maestro, ang unang tanong ko sa Panginoon, bakit Lord? Bakit ko naranasan? Bakit ko pinagdadaanan tong ganitong hirap? Kasi po, yung doktor ko pong isa, sinabihan na po ako na ako po ay disabled na. Hindi ko yun tinanggap na sabihin ko sa sarili ko na wala na naman akong kwenta. Kundi mas lalo akong nagtiwala sa Panginoon, mas lalo akong sabi ko sa Panginoon, Lord, maglilingkod ako sa iyo. After nung ilang mga buwan na yon, doon ko na-realize na may purpose pala ang Panginoon, bakit niya ako pinadaan sa ganito. Kahit na pala stroke ka, pwede ka palang gamitin pa ng Panginoon. Kapag nakikita nila ako na nandito, nagiging encouragement ako sa kanila na kahit na meron akong nararamdaman, nagpapatuloy pa rin ako sa Panginoon. Ngayon, unti-unting bumubuti ang kanyang kondisyon at nakakapaglingkod na muli sa Diyos. Pinagpasalamat ko sa Panginoon yung kahit na gaano ka karumi, kahit na gaano pa kadami yung kasalanang nagawa mo, o kahit na ikaw na yung pinakamasamang tao, pwede ka palang patawarin ng Panginoon. Siya yung nagbigay ng completeness sa buhay ko. Natagpuan ko ang Panginoon at binago po ako ng Panginoon at pinili ako ng Panginoon na maging lingkod niya. From a solvent boy to someone who leads people to Jesus. What a complete turnaround, an amazing example of God's transforming love for us. God's desire is for us to have hope and a future. Let me leave you with this verse which says, "May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope." Romans 15:13. May the God of abundance fill you with hope. See you again next week for another episode that will surely encourage you. God bless you.